Tahimik, malamig, pamilyar. Isang baso ng gatas tuwing umaga, parang simbolo ng kalusugan at kaginhawahan. Pero alam mo ba na ang iniinom mong gatas na yan ay maaaring hindi na bagay sa katawan mo ngayon? At ang mas masakit, baka araw-araw mo pa itong iniinom. Paglampas ng edad na 60, maraming bagay sa katawan ang nagbabago. Bumabagal ang metabolismo, humihina ang pagtunaw, at unti-unting lumalambot ang mga kalamnan. Pero may isa pang hindi madalas napapansin, ang epekto ng maling klase ng gatas. Ayon sa mga bagong pag-aaral, may ilang uri ng gatas na masama sa puso, nagpapabagal sa isipan, at nagpapalala ng pamamaga ng kasukasuan, lalo na sa mga may edad. At baka isa o dalawa sa mga ito nasa ref mo na ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng gatas na dapat mong iwasan paglampas ng edad na 60. At ipapakilala ko rin sa iyo ang 4 na mas mainam na kapalit. Mga gatas na mas banayad sa tiyan, mas mabisa sa buto, at maaaring makatulong pa sa alaala mo. Isa sa mga ito, halos hindi pa pinag-uusapan ng karamihan. Pero ayon sa pananaliksik, kayang pabagalin ang cellular aging. At kung iniisip mong simple lang ito, hintayin mong malaman ang epekto ng ikalawang gatas na tatalakayin natin. Marami ang gumagamit nito araw-araw sa kape, pero maaaring ito ang dahilan kung bakit nalilimutan mo ang mga pangalan, kung saan mo inilagay ang salamin, o bakit ka madaling mapagod nang wala namang dahilan. Ang video na ito ay hindi lamang listahan. Ito ay paalala na sa yugtong ito ng ating buhay, bawat baso ng iniinom natin ay dapat nagsisilbing panangga, hindi panganib. Kaya ngayon pa lang, maghanda ka. Maaring isa o dalawa sa mga gatas na babanggitin ko ay kasalukuyang bahagi ng araw-araw mong gawain. At bago tayo magsimula sa unang gatas, nais kong marinig mula sa iyo mismo. Umiinom ka pa ba ng parehong gatas mula pa noon hanggang ngayon? Kung oo, isulat mo ang salitang oo sa baba. Kung hindi na, isulat ang hindi. Tingnan natin kung ilan sa atin ang maaaring nagkakamali ng hindi natin alam. Ngayon, simulan na natin sa unang gatas na tahimik ngunit mapanganib, lalo na kung araw-araw mo itong iniinom. Isang buong gatas o tahimik na panganib sa tiyan, puso at ugat. Si Mang Arturo ay 71 taong gulang. Gising pa lang sa umaga, agad niyang tinutungo ang kusina para gumawa ng kape, at gaya ng nakasanayan, nilalagyan niya ito ng buong gatas. Para sa kanya, ito ang simula ng isang panatag na araw. Malasa, pamilyar, at may bahid pa ng alaala ng kabataan. Pero nitong mga nakaraang buwan, napapansin niyang madali siyang hingalin kahit pa sa simpleng paglalakad lang sa palengke. Minsan ay parang may mabigat sa dibdib niya. At ang tuhod niya, parang hindi na sumusuporta gaya ng dati. Akala niya, normal lang ito, bahagi ng pagtanda. Hanggang sa napansin ng anak niya ang isa sa mga karaniwang pinagmumulan ng ganitong problema. Ang gatas na iniinom niya araw-araw. Ang buong gatas ay puno ng tinatawag na saturated fat o matapang na taba. Sa bawat isang baso, may halos 5 gramo na agad nitong naibibigay sa katawan, at para sa isang may edad na katawan, ito ay sobra na. Dahil habang tayo'y tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo, at ang sobrang taba ay hindi na nasusunog kundi naiipon sa mga ugat at laman loob. Ayon sa pag-aaral ng American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong higit 65 anyos na regular na umiinom ng buong gatas ay may 18% na mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso at utak. Ibig sabihin, ang tila walang kwentang baso ng gatas tuwing agahan, kapag inulit mo araw-araw, ay nagiging daan tungo sa atake sa puso, stroke o hirap sa paghinga. Hindi lang puso ang apektado. Ang mga kasukasuan ay nahihirapan din. Sa mga may limitadong kilos, gaya ni Mang Arturo, ang dagdag na timbang mula sa buong gatas ay unti-unting nagiging pasanin. Ang tuhod, balakang at bukong-bukong ay nabibigatan. At dahil ang katawan ay hindi na ganoon kalakas,
Ang kaunting labis na bigat ay maaaring magdulot ng pananakit at paninigas. Paano naman ang tiyan? Maraming seniors ang hindi na nakakapagtunaw ng lactose, ang asukal sa gatas mula sa hayop. Hindi mo man agad maramdaman, pero kapag araw-araw mo itong iniinom, maaaring ito ang dahilan ng kabag, pag-utot, madalas na pagdumi o pananakit ng sikmura. Ang iba ay tinatanggap lang ito bilang normal na lang sa edad. Pero ang totoo, maling gatas lang ang sanhi. At ang alaala, oo, may epekto rin. Ang matataas na saturated fat ay may connection sa pagbilis ng mental decline sa matatanda. Isa ito sa mga silent drivers ng senior forgetfulness na inaakalang normal lang pero pinabibilis ng maling pagkain. Kaya ang buong gatas, gaano man ito kapamilyar o kaginahawa sa panlasa, ay hindi na bagay sa katawan ng may edad. Hindi na ito kapareho ng panahong 20 ka pa. Ang katawan mo ngayon ay nangangailangan ng mas magaan, mas banayad, at mas masustansyang alternatibo. Baka ngayon mo palang ito naiisip. Baka tulad ni Mang Arturo, araw-araw mong iniinom ang buong gatas. Pero ngayon mo lang nare-realize kung gaano ito kabigat sa katawan. Pero hindi pa huli ang lahat. Ngayong alam mo na ang panganib, may magagawa ka. Sa mga susunod na bahagi ng video, ipakikilala ko ang mas ligtas at mas makabago para sa katawan mong nagbabago. Pero bago yan, ang susunod na gatas, mas matamis nga, pero mas mapanira sa alaala. At baka iniinom mo pa rin ito ngayon. 2 condensed milk, matamis pero pamatay sa alaala. Si Aling Viring ay 76 na taon. Mabait, masayahin at kilala sa kanilang barangay bilang laging may bit-bit na kape, may halong matamis na gatas sa lata. Araw-araw sa agahan at merienda, hindi pwedeng mawala ang condensed milk. Para sa kanya, ito ang nagbibigay lasa at alaala ng kabataan. Pero nitong mga buwan, napansin ng kanyang anak na tila mas madalas siyang nalilito. Nakakalimutan niya ang mga salita. Minsan ang kalan ay naiwan niyang bukas at minsan hindi niya maalala kung nasa ng salamin na suot na pala niya. Sa unang tingin, parang simpleng senyales lang ng pagtanda. Pero nang ipasuri siya ng doktor, ang isa sa naging tanong ay kung gaano karaming asukal ang nakokonsumo niya araw-araw. At dito lumabas ang problema. Isang kutsara ng condensed milk na karaniwang pinapabaha sa kape o tinapay ay naglalaman ng halos 10 gramo ng added sugar. At karamihan sa mga seniors, hindi lang isang kutsara ang gamit, kundi 2, 3 o higit pa. Ayon sa mga pananaliksik sa aging at nutrition, ang sobrang asukal ay hindi lang nagpapataas ng blood sugar. Isa rin ito sa mga pangunahing dahilan ng pamamaga ng utak at pagkabalam ng alaala. Tinatawag na ngayon ng ilang eksperto ang memory loss bilang type 3 diabetes, isang uri ng brain-related degeneration na pinapalala ng high sugar intake. Hindi lang alaala ang naapektuhan. Ang sobrang tamis mula sa condensed milk ay nagpapahirap din sa lapay, nagpapataas ng insulin resistance, at sumisira sa natural na balanse ng enerhiya sa katawan. Kaya't kahit nakaupo ka lang, pakiramdam mo'y pagod ka, madalas kang antukin. Minsan wala ka namang ginawa, pero para kang hinigop ng lakas. At ang puso, huwag kalimutan, ang sobrang asukal ay nagpapalala ng inflamasyon sa mga ugat. Kapag ito'y araw-araw na ginagawa, ang resulta ay pagkapal ng dugo, paninigas ng ugat, at mas mataas na panganib ng heart attack o stroke. Para sa isang katawan na lampas 60, hindi na nito kayang sumalo ng ganitong stress. At paano ang pagtunaw? Ang condensed milk ay malapot at mabigat sa tiyan. Maraming matatanda ang nakakaranas ng kabag, kabigatan o kabuwal ng bituka matapos ang madalas na konsumo nito. Maaaring hindi ito agad mapansin, pero sa paglipas ng panahon, apektado ang gana, ang tulog, at ang overall na sigla. Bumalik tayo kay Aling Viring. Nang unti-unti siyang itinigil sa condensed milk
at binigyan ng mas banayad na alternatibo, may kaunting pagbabago. Hindi ito himala. Pero nagsimula siyang hindi na kalimutin ang pangalan ng mga apo niya. Nagsimula siyang bumalik sa simpleng routines. Sabi niya parang hindi na raw ulap ang isipan niya. Kaya kung iniisip mong harmless lang ang matamis na gatas na ito, isipin mong muli. Ito ay isang matamis na bitag para sa puso, isipan at katawan. Isa itong araw-araw na pampababa ng enerhiya at tagong dahilan ng pagkapagod. At kung iniisip mong lumipat sa mas natural na gatas mula sa halaman, hintayin mo ang ikatlong gatas na tatalakayin natin. Dahil ang susunod, kahit plant-based, ay may taglay na panganib na hindi mo aakalain. 3 gatas na gawa sa bigas, banayad sa panlasa pero taglay ay arseniko. Sa unang tikim parang perpektong alternatibo ang gatas mula sa bigas para sa mga nakatatanda. Lalo na kung hirap ka na sa pagtunaw ng gatas mula sa hayop, ang rice milk ay banayad sa tiyan, walang lactose, at madalas ay may malinis at magaan na lasa. Kaya nga maraming seniors ang lumilipat dito, iniisip na mas ligtas ito. Pero may isang bagay na bihirang mabanggit sa mga etiketa at commercial. Arseniko. Oo, arsenic. Isang kemikal na likas na hinihigop ng tanim na palay mula sa lupa at tubig. Ayon sa mga pagsusuri, kapag ginawang rice milk ang bigas, mas tumataas pa ang konsentrasyon ng arseniko sa bawat baso. Hindi ito artipisyal na nilalagay, kundi natural na sangkap mula sa palay. Pero ang epekto ay malalim. Para sa isang batang katawan, maaaring mabilis itong mailabas. Pero para sa mga may edad na, lalo na kung may hina sa atay o bato, ang arsenikong ito ay naiipon sa katawan sa paglipas ng panahon. Ayon sa World Health Organization, ang matagalang pagkakalantad sa inorganic arsenic ay nauugnay sa panganib ng cancer sa balat, pantog, at baga pati na rin sa pagkabulok ng bato at utak. Hindi lang yan, ang rice milk ay karaniwang gawa sa pinong bigas at tubig lang. Wala itong sapat na protina, taba o mahahalagang bitamina na kailangan ng katawan ng isang senior. Sa katunayan, ang isang tasa nito ay may mas mababa sa 1 gramo ng protina, kulang para sa kalamnan, kasukasuan at lakas. Sa edad na 60, kapag kulang ang protina, mas mabilis ang panghihina, pagkapagod at mas mataas ang tsansa ng pagkadulas o pagbagsak. At huwag kalimutan ang asukal. Maraming rice milk sa merkado ay may idinagdag na asukal para pagandahin ang lasa. Pero hindi ito binabalanse ng hibla, kaya't mabilis ang glycemic spike o biglang pagtaas ng sugar sa dugo. Delikado ito para sa mga may diabetes o pre-diabetes. Kaya bagamat mukha itong ligtas, ang rice milk ay kulang sa sustansya, sobra sa panganib. Hindi ito bagay sa katawan ng isang senior na nangangailangan ng tunay na lakas at proteksyon. Pero paano kung may gatas na mula rin sa halaman, pero may taglay na buong protina, isoflavones, at kayang palakasin ang butot isipan? Hintayin mo ang susunod. 4 flavored milk, masarap sa bibig, pero mapanira sa hormona. Ang mga gatas na may lasa, chocolate, vanilla, strawberry, ay madaling mahalin, lalo na ng mga may edad na gustong balikan ang alaala ng kabataan. Isang lagok lang at para kang bumalik sa panahong wala pang rayuma, mataas na presyon o pananakit ng balakang. Pero ang katotohanan, masarap man ito sa bibig, maaring ito rin ang dahilan ng panghihina mo ngayon. Sa bawat tasa ng flavored milk, lalo na ang mga nakabote o nasa pakete, may taglay itong 10 hanggang 15 gramo ng added sugar. Katumbas ito ng isang buong lata ng matatamis na soft drink. Kapag inulit ito araw-araw, ang katawan mo ay tinatamaan hindi lang sa sugar levels kundi pati sa hormonal balance. Ayon sa Journal of Endocrinology, ang sobrang asukal at artificial na flavorings ay nakakaapekto sa produksyon ng insulin, cortisol at leptin. 3 mahalagang hormones para sa lakas, gana sa pagkain at kontrol ng stress. Sa may edad, ang natural na produksyon ng mga hormones na ito
ay humihina na rin, kaya't ang dagdag na stress mula sa processed drinks ay lalo pang nagpapagulo sa balanse. Hindi lang asukal ang problema. Ang flavored milk ay kadalasang may taglay na artipisyal na pampalasa, pampalapot at preservative. Mga kemikal na hindi kailangan ng katawan pero pilit nitong nilalabanan. Para sa isang senior, ito'y pwedeng magdulot ng kabag, pagkalito, hirap sa pagdumi o sobrang paggihi. May mga pag-aaral ding nagpapakita na ang ilang sangkap ng flavored milk, gaya ng carrageenan at sucralose, ay may epekto sa gut microbiota o mga mabubuting bakterya sa bituka. Kapag naapektuhan ito, nagkakaroon ng iritasyon sa tiyan, pagbabago sa mood, at pagbagal ng mental focus. Kaya kung minsan ang pagiging bugnutin, lutang o laging pagod ay hindi dahil sa edad, kundi sa iniinom. At kung iniisip mong minsan lang naman ako uminom nito, isipin mong muli. Ang katawan ng isang senior ay hindi na kasing bilis sa detox gaya ng dati. Ang maliit na bagay na paulit-ulit ay nagiging tahimik na lason. Kaya't kahit masarap ito, ang tanong, worth it ba ang sarap kung kapalit ay kalusugan mo? Pero huwag mag-alala. Hindi lahat ng gatas mula sa halaman ay ganito. May isang uri ng gatas. Walang artipisyal na tamis, pero may bit-bit na buong protina, lakas sa buto, at talino sa isipan. At yan ang susunod mong matutuklasan. 5 fortified soy milk. Proteina para sa katawan, isoflavones para sa utak. Minsan, ang isang simpleng baso ng gatas ay hindi lang tungkol sa nutrisyon. Ito'y kasabay ng mainit na almusal habang bumubuhos ang ulan sa labas, o kaya na may iniinom habang pinapanood ang paboritong drama sa telebisyon. Para sa maraming nakatatanda, ang gatas ay parte na ng kanilang tahimik ngunit mahalagang ritual. Kaya't kung pipili ka ng gatas na tunay na akma sa katawan ng isang may edad, ang soy milk na pinayaman ng protina at isoflavones ay isa sa pinakamatalinong pagpili. Una sa lahat, ito ay may buong protina. Ibig sabihin, kumpleto ang sangkap nito para sa pagbuo at pagpanatili ng kalamnan. Ayon sa mga doktor, paglampas ng 6 na po ay natural nang bumababa ang muscle mass ng katawan. Kaya't kung hindi ito susuportahan ng tamang protina araw-araw, mabilis kang manghihina. Mahirap na ang pag-akyat ng hagdan, madali kang mapagod, at mas mataas ang panganib ng pagkadulas o pagkabagsak. Pero hindi lang kalamnan ang benepisyo nito. Ang soy milk ay may isoflavones, mga likas na sangkap mula sa halamang soya na may kakayahang protektahan ang utak laban sa degenerasyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga isoflavone-rich foods ay nakakatulong pabagalin ang cognitive decline, pinapalinaw ang pag-iisip at sinusuportahan ang memorya. Kaya kung gusto mong manatiling alerto, hindi makalimutin at hindi lutang kahit pa tumataas ang edad, ito ang gatas na bagay sa iyo. Hindi rin ito mabigat sa tiyan. Kabaligtaran ng buong gatas, ang soy milk ay madaling tunawin at hindi nagdudulot ng kabag, lalo na sa mga may lactose intolerance. Wala itong cholesterol at mababa sa saturated fat, kaya't ligtas ito sa puso at sa mga may mataas na presyon. At kung ikaw ay nagtitipid sa enerhiya at kilos mo ay limitado, isang baso lang ng soy milk araw-araw ay sapat na para magbigay ng suporta sa katawan mo. Para sa mga simpleng bagay gaya ng paglalakad sa umaga, pag-aayos ng tanim o pagpunta sa tindahan. Maaari mo rin itong haluan ng mainit na tubig tuwing gabi o isama sa lugaw. Masarap, banayad at puno ng sustansya. At kung sa mga nakaraang taon, parang puro bawal na lang ang naririnig mo, ito naman ang pagkakataon para makahanap ng bagay na pwedeng-pwede sa'yo. At kung gusto mong malaman ang iba pang gatas na hindi lang magaan sa tiyan kundi mabisa rin para sa puso at memorya, huwag mong palalampasin ang susunod. Alamid Milk Unsweetened. Banayad, para sa katawan, tuloy para sa alaala. May mga araw na tila mabigat ang katawan kahit wala ka namang masyadong ginawa.
Parang kulang sa lakas pero hindi mo masabi kung bakit. Hindi mo rin masabi kung gutom ka ba o pagod lang. Sa ganitong mga sandali, ang iniinom mo araw-araw ay maaaring may kinalaman. Dahil sa edad na lampas 60, ang katawan ay mas marunong nang magsabi ng sobra na ako kahit tahimik lang ito. At kung ang hanap mo'y gatas na walang pabigat, walang artipisyal na tamis, at tunay na magaan sa katawan, ang unsweetened almond milk ay isa sa mga pinakamabuting kasama sa araw-araw. Bakit? Dahil una, wala itong cholesterol. Sa halip na saturated fat na sumisikip sa ugat, ang almond milk ay may taglay na monounsaturated fats, ang klase ng taba na tinutulungan pang bumaba ang masamang cholesterol sa dugo. Para sa mga may edad na, lalo na yung may high blood o atake sa puso sa pamilya, malaking bagay ito. May bit-bit din itong vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang vitamin E ay nakakatulong pabagalin ang memory loss at cognitive decline. Hindi man nito kayang ibalik ang lahat, kaya nitong patagalin ang linaw ng pag-iisip para hindi mo basta makalimutan ang mga pangalan ng mga apo mo o kung saan mo inilagay ang susi. Hindi lang utak, ang almond milk ay banayad sa tiyan. Para sa mga may ulcer, kabag, o simpleng hindi komportable sa lactose, ito'y ligtas, madali sa pagtunaw, at walang biglang bigat pagkatapos uminom. Kaya mo itong isabay sa biskwit tuwing merienda o inumin sa hapon habang nagbabasa ng dyaryo. Parang kaibigan na tahimik pero laging naroon kapag kailangan mo. Wala rin itong added sugar. Kaya't kung sinasabihan ka ng doktor mo na iwasan ang matatamis, ito ang gatas na hindi mo kailangang ikatakot. Wala rin itong artipisyal na pampalasa, kaya't kung gusto mong lagyan ng lasa, maaari kang gumamit ng natural na vanilya, kanela o konting pulot. Sa dami ng mga bawal at hindi pwede kapag ikaw ay may edad na, ang almond milk ay isa sa mga maaari sa araw mo. At sa mga sandaling gusto mo lang ng simple, tahimik at magaan, ito ang gatas na hindi lang masustansya, kundi parang sinadyang para sa tulad mo. Kung iniinom mo rin ang almond milk o plano mo palang subukan, isulat ang subok ko na to sa baba. At kung akala mong tapos na ang mga opsyon, may isa pa tayong gatas na hindi lang magaan, kundi may taglay na calcium at tulong para sa mas mahimbing na tulog. Pito oat milk with calcium, tulog, tiyan, at tiwala sa galaw. Hindi lang lakas sa katawan ang unti-unting nababawasan pag tumatanda. Kadalasan pati ang tiwala sa sarili sa bawat galaw ay naaapektuhan. Ang dating mabilis na hakbang, nagiging maingat. Ang dating matatag na pagtulog, napapalitan ng kabuwal sa gabi. Kaya ang kailangan mo ngayon ay hindi lang basta gatas, kundi yung makakatulong sa butong humihina, tiyang maramdamin at isipang laging gising. Dito pumapasok ang gatas mula sa avena o oat milk, lalo na kung ito'y pinayaman ng calcium at vitamin D. Sa bawat baso nito, makakakuha ka ng suporta para sa buto na, ayon sa mga eksperto, nagsisimulang mabilis na humina simula edad 60. Kapag napabayaan, ang konting pagkadulas ay pwedeng maging bali. Ang simpleng pagkakatulog sa maling posisyon ay pwedeng maging matagal na pananakit. Pero sa tulong ng oat milk na may calcium, mas napapanatiling matibay ang butot kasukasuan. At hindi lang iyon, ang oat milk ay may taglay na beta-glucan, isang uri ng hibla na tumutulong linisin ang sobrang taba sa dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na konsumo nito ay nagpapababa ng masamang kolesterol at tumutulong sa kalusugan ng puso. Para sa mga may edad, lalo na kung may kasaysayan ng atake sa puso o mataas ang presyon, ito'y malaking ginhawa. Pangikatlo ang tiyan. Ang oat milk ay napakabanayad. Para sa mga nakatatandang may kabag, hirap sa pagdumi o masela ng sikmura, ito'y ligtas at nakakatulong sa digestion. Ang natural na hibla nito ay tumutulong sa maayos na daloy ng pagkain sa bituka,
Kaya't iwas kabag, iwas hirap, at higit pa, may epekto rin ito sa tulog. Maraming matatanda ang nahihirapang matulog, minsan dahil sa katawan, minsan dahil sa iniisip. Pero ang oat milk ay may natural na amino acid na tinatawag na tryptophan na tumutulong sa produksyon ng serotonin at melatonin sa utak. Ang dalawang ito ay responsable sa mahimbing tulog. Kaya't ang isang baso ng mainit na oat milk bago matulog ay parang hudyat sa katawan. Panahon na ng pahinga. Isipin mo, isang inuming madaling inumin, magaan sa tiyan, mabisa sa puso, at may bit-bit na ginhawa para sa butot isipan. Ito ang gatas na pwedeng isabay sa biskwit, ilagay sa lugaw, o inumin habang nakikinig sa radyo bago matulog. Tahimik ang epekto, pero ramdam mo ang kabutihang ginagawa nito sa katawan mo. At kung gusto mo pang makilala ang isa pang gatas na bihira mong marinig sa pamilihan, pero may taglay na omega-3, panlaban sa pamamaga, at kakampi ng kasukasuan, huwag mong palalampasin ang huling bahagi. 8 flaxseed milk, lakas para sa kasukasuan, talas para sa isipan. Si Aling Priscilla ay 79 na anyos. Tahimik siyang nakatira sa anak niyang nurse at araw-araw ay may simpleng routine. Nagdidilig ng halaman, nanonood ng balita, at kung minsan, tahimik lang sa bintana habang pinapanood ang mga dumadaan. Pero nitong mga taon, mas madalas na siyang umaangal sa pananakit ng kasukasuan. Hirap siyang umupo ng matagal. Pag tumayo, parang laging may naninigas sa balakang o tuhod. Akala niya normal lang ito sa edad niya. Hanggang sa isang araw, pinatikim siya ng apo niya ng isang gatas na hindi pa niya naririnig noon. Gatas mula sa lino o flaxseed milk. Hindi ito karaniwang gatas sa mga pamilihan. Wala itong makulay na pakete, hindi ito sikat sa commercial. Pero ang taglay nito ay tunay na kayamanan sa kalusugan, lalo na para sa mga may edad. Bakit? Dahil ang flaxseed milk ay mayaman sa omega-3 fatty acids, particular na ALA, alpha-linolenic acid, na tumutulong labanan ang pamamaga sa kasukasuan at katawan. Ayon sa National Institutes of Health, ang regular na konsumo ng omega-3 ay nakakatulong bawasan ang paninigas ng kasukasuan, kirot at limitadong galaw, partikular sa mga may edad 60 pataas. At hindi lang katawan ang benepisyado. Ang utak ay isa sa pangunahing tumatanggap ng epekto mula sa omega-3. Mas malinaw ang isipan, mas alerto ang memorya, at mas maayos ang mood, na lahat ay kadalasang apektado sa pagtanda. Isa pa, ang flaxseed milk ay cholesterol-free, mababa sa calories, at kadalasang pinayaman pa ng calcium, vitamin B12 at magnesium. Mga sangkap na importante para sa nerbiyos, kalamnan, buto at energy. At dahil wala itong lactose, madali rin itong tinatanggap ng tiyan ng mga seniors na sensitibo sa gatas mula sa hayop. Si Aling Priscilla, sa loob lang ng 2 linggo ng pag-inom nito, napansin niyang hindi na siya ganoon kabilis mapagod. Mas madali siyang nakakagalaw sa umaga at ang dati niyang reklamo sa paninigas ng kasukasuan ay tila nabawasan. Hindi ito instant miracle, pero sabi niya, parang unti-unting bumabalik ang kontrol sa katawan. Kaya kung nararamdaman mong mas bumabagal ang kilos mo, parang palaging naninigas ang kasukasuan o nagiging lutang ang isipan, baka hindi gamot agad ang kailangan. Baka isang baso ng tamang gatas lang. Tahimik, banayad, pero may bit-bit na ginhawa sa katawan at pag-iisip. At kung iniisip mong wala nang bago para sa tulad mong may edad, isipin mo ulit. Minsan ang hindi kilalang gatas, yun pa ang pinakabagay sa katawan mong matagal nang naghahanap ng tunay na kakampi. Panahon na para pumili ng tama. Ngayon alam mo na ang mga gatas na tahimik na nagpapahina sa katawan mo at ang mga bagong kaalyado na pwedeng sumuporta sa lakas, alaala at kalayaan mo. Kung may isa kang babaguhin simula bukas, isulat sa baba ang salitang simula.
At kung may kakilala kang tulad mo na dapat ding makaalam nito, ibahagi mo sa kanya ang video. At para sa mas marami pang ganitong payo, mag-subscribe ka na. Dahil ang pagtanda ay hindi paghina, kundi pagkakataong mas pumili ng tama.